Sa isang club sa Tondo, Maynila, ito ang aming nakunan. Ang menor de edad, nagsasayaw ng hubot-hubad habang pinapanood ng mga parokyano. Sa labas naman, nakatambay ang iba pang menor de edad na tila nag-aabang ng customers. Tinangka namin silang makapanayam. Inaming sila'y menor de edad, pero tumanggi silang humarap sa kamera. Ganito ang naging trabaho sa isang club ni Juday, hindi niya tunay na pangalan. 17 anyos pa lang si Juday. Kwento niya, humigit kumulang 2 linggo pa lang siya nagtatrabaho sa bar nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Umalis sila na umiinom. Yung pala pulis na pala, naka-table ko pa. Sabi, ilang taon ka na ba talaga? Yun, sinabi ko yung totoo. Di ba 17? Sabi, bakit pumasok ka sa ganitong trabaho? Sabi ko, basta, wala lang, kagustuhan ko. Kagustuhan ko lang. Wala naman nagpilit sa akin, kagustuhan ko lang. So, ayun. Tapos yung mga bali, pinalipas lang nila yung mga isang araw bago nila i-raid. Hinuli at nakulong si Juday pati ang kanyang mga kasamahan. Lingid sa kanyang kaalaman, dito pala magaganap ang bangungot na lalatay sa kanyang pagkatao. O sabi niya, kailangan kasi may mangyari para makalaya ka, ganun daw. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka makakalaya dito. Dito ka magki-Christmas sa kulungan na to. Hindi na lang kami sa may, yung damo na, puro putik siya na, hindi ko malaman, makapalayan yata yun eh. Sabi ko, kuya, saan niyo po ba kami dadalhin? Sabi, basta sumama ka na lang sa akin, kasi korsonada nga kita. Matapos ang 3 araw ng paulit-ulit na pangahalay, pinalaya siya ng pulis. Dala na rin ng takot, mas pinili na raw niyang manahimik kaysa magsumbong sa otoridad. Gusto ko na lang po kalimutan. Masakit na maalala. Nakaraan na kasi. Ayoko na balikan pa. Ayon sa NBI, hindi rescue, kundi raid ang nangyari sa club nila Juday. Kapag sinabi mo raid, very general yan. Yan ang mga operations namin. As long as may mga intrusions sa isang premises region. Ang rescue, ganoon din. May papasok din kami, pero kinukuha lang namin dito is yung victim na i-rescue na allegedly na detain for illegal purpose. Ano ho ba ang tamang proseso ng pagre-rescue? Ang rescue kasi, ang pinakalayunin ay ililikas mo sa panganib. Pero dahil nga kung hindi pagganap ang orientasyon ng lahat ng ahensyang involved, kung minsan nabibiktima ulit sila pagkatapos ng rescue, no? Ano yung sino-sino ba yung nandyan? NBI, police, MMDA, kung minsan, depende kung meron traffic-related or vagrancy-related. DSWD ng lokal, MSWD or City Social Welfare Development Office, and kung minsan, sinasama nila yung NCR. Now, yan yung team. Ayon kay Randy Del Llosa, isang clinical psychologist, hindi biro na maranasan ng isang menor de edad ang katulad ng dinanas ni Juday. Just proves to that girl na no man can be trusted. So, na-reinforced na all men are like that, and later on, probably maakit rin siya sa taong ganun rin, di ba? And so that starts the whole line of creating generations who are like her. Aniya, maaaring makaapekto ito sa buhay ng mga menor de edad habang sila'y tumatanda. For one thing, it lowers our self-esteem, di ba? If a trusted person, a trusted adult can do this to you, di ibig sabihin nun, you can't trust anybody and mababa ang tingin sa'yo. So, what they grow up thinking na mababang uri sila, mababang klaseng tao, and that affects them. Pagkatapos ng arrest, meron pang abuse pa ulit yung mga authorities na nag-rescue. No? May mga ganyan, di lalo sila matotraumatize, wala na silang trust. Pero kahit tagumpay ang rescue operation sa isang menor de edad, malaki pa rin daw ang kakulangan ng DSWD sa programa para sa rehabilitasyon. Dahilan para ang ibang mga nailigtas ay bumalik ulit sa mundong minsan na nilang kinasadlakan. Yun nga, nakakalungkot. Pagkatapos mong rescue, dahil sa walang masyadong suporta na nakukuha sa kanilang local government,
mamaya malaman mo na recruit na ulit. Marami. Kasi kapartner namin talaga, mga NGOs, dahil hindi nga kaya ng departamentong alagaan lahat. Lalong-lalo na pag dumating na dun sa yugto na tapos na yung rescue at magkakaroon na tayo ng rehabilitation process dun sa mga nabiktima. And hindi enough ang ating mga facilities para alagaan sila. Kung nais daw na matulungan ng lubusan ang isang biktima, mas maigting na pagsisikap ang kailangan ng ating gobyerno. Dahil pati ang mga taong nakapaligid sa biktima ay dapat din dumaan sa isang masusing rehabilitasyon. This is a systemic problem. Ibig sabihin nito, you don't just try to help the person involved, pero even the people or the situation around that person. So it's important that we also do family counseling or therapy for the family members. So yung protection pa rin, no? Yun ang isang kailangan pang improve ng ating government. Pisikal at emosyonal, iyan ang mga pasakit na ibinigay ng masalimuot na pinagdaanan ni na Rochelle at Juday. At habang walang konkretong hakbang kung paano maililihis ang mga menor de edad sa pagbebenta ng panandaliang aliw, maaaring patuloy na dumami ang mga kagaya nilang walang awang aabusuhin ng mga mapagsamantalang nakapaligid sa kanila. Nag-improve ba yung traffic? Actually, iba ilang araw na matraffic pa rin. We have to be patient. Lalo po itong number coding, wala pa po itong 1 linggo.